Nagsimula nang gumamit ang China ng sandatang mas nakamamatay pa kaysa sa mga nuklear at walang nakakapansin. Isang armas na mabilis na makapipinsala ng malubha sa 6 na bansa. Noong 2017, pinigilan ng Indian Army ang Chinese troops na tangkaing sakupin ang Bhutan. Kaya gumanti ang China sa pinakahindi makataong paraan, isang hakbang na kumitil ng 300 inosenteng buhay at nagdulot ng pagdurusa sa milyong tao. Tumigil na ang China sa pagbahagi ng datos sa India ukol sa antas ng tubig. Dahil walang babala, hindi handa ang India sa pagbaha na dumating noong taon na iyon. Ipinakita ng nakakatatakot na kapangyarihang ito sa mundo na kayang lunurin ng China ang milyon-milyon sa baha o gutumin sila sa tagtuyot gamit ang superpower na hawak nila. Ang tinutukoy na kapangyarihan ay ang mga dam. Kaya sa video natin ngayon, alamin natin paano nga ba ginawang sandata ng China ang tubig. At ano ang ginagawa ng mga bansang ito para lumaban? Kamakailan, hindi nagustuhan ng YouTube at ng mga bot ng Partido Komunista ng China ang mga video tungkol sa digmaan o pumupuna sa Partido Komunista ng China. Sa video na ito, mas kailangan namin ang tulong ninyo. Kung maaari ninyong pindutin ang like at subscribe button sa ibaba, ito ay makakatulong sa amin sa YouTube algorithm. Nagsimula na tayo. Ang pagnanais ng China para sa dominasyon ay hindi limitado sa Ilog Mekong at Timog Silangang Asya. Kasangkot din ito sa isang digmaan ng mga dam sa India na nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kumpara sa 400 hanggang 500 megawatts na nalilikha ng mga dam sa Timog Silangang Asya, mas mataas ang ambisyon ng China sa mga dam nito sa Brahmaputra River, na kilala sa China bilang Yarlung Tsangpo River. Nagtatayo ang China ng isang 60,000 megawatt na dam sa Yarlung Tsangpo na makakalikha ng kuryenteng 3 beses na mas marami kaysa sa Three Gorges Dam, ang pinakamalaking hydropower plant sa mundo. Ang proyektong ito ay inaprubahan noong 2021 ng National People's Congress ng China. Nakakabahala na ang dam ay itinatayo sa Medog, 30 kilometro lamang o 18 at kalahating milya mula sa hangganan ng Arunachal Pradesh ng India. Sa India at iba pang downstream na bansa tulad ng Bangladesh, maaaring maging potensyal na water bomb ito. Nag-alala ang Bangladesh na maaaring maapektuhan ng malaki ng mga dam ang supply nito ng malinis na tubig mula sa Ilog Brahmaputra. Kaya bakit nga ba malaking issue para sa mga bansang nasa ibaba ng agos ang mga dam ng China sa Ilog Brahmaputra? Ito ay dahil ang mga dam na itinatayo ng China, maging ang mga kasalukuyan at mga darating pa, ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa mga taong naninirahan sa mga lugar tulad ng Arunachal Pradesh at Assam sa hilagang silangang bahagi ng India. Ang pagbaha ay isa sa mga pangunahing panganib. Maaaring biglang magpakawala ang China ng tubig mula sa kanilang mga dam na magdudulot ng matinding pagbaha sa mga lugar sa ibaba ng agos. Maaari namang magdulot ito ng tagtuyot kung pipigilan ng China ang pagdaloy ng tubig. Ang dalawang sitwasyon ay maaaring makaapekto sa milyon-milyong tao at makasira sa ekosistema ng ilog na makagugulo sa pamumuhay sa rehiyon. Bakit ito malaking issue sa India? Sapagkat napakahalagang ilog ng Brahmaputra para sa kanila. 30% ng freshwater at 40% ng hydropower potential ng India ay nagmumula sa Himalayas. Ang problema para sa India ay kalahati ng Brahmaputra Basin ay nasa teritoryo ng China. Malaki ang kontrol ng China sa ilog na maaaring gamitin para sa sariling interes nito. Ipinakita ng China na handang gamitin ang kapangyarihang militar sa ilog para padala ng matinding mensahe sa India. Ang dolyar 137 bilyong proyektong ito ay inaasahang makakalikha ng 60 gigawatts ng kuryente at nagdulot ng pangamba sa India at Bangladesh tungkol sa posibleng epekto nito sa daloy ng tubig at katatagan ng rehiyon. Ang pagtutunggali sa Doklam noong 2017 ay isang malinaw na halimbawa nito. Narito ang maikling buod ng nangyari. Noong 2017, nagsimulang magtayo ng kalsada ang China sa Doklam, isang lugar na pinag-aagawan ng Bhutan at China. Nang pumasok ang China, kinailangan makialam ng India dahil sa dalawang dahilan. Dahil sa kasunduang pangseguridad sa pagitan ng India at Bhutan. Pangalawa, ang kontrol ng China sa Doklam ay pwedeng magbigay ng access sa Siliguri Corridor na nag-uugnay sa Northeast India sa mainland.
Napakahalaga ng koridor na ito para sa seguridad ng India. Nagbunga ito ng 72 araw na sagupaan ng mga puwersa ng India at China at natapos lang nang nagdesisyong umatras ang China. Pero hindi ito kinalimutan ng China at sa halip na tumugon sa mga hangganan, nagpasya itong gamitin ang tubig bilang paraan ng paghihiganti. Sa parehong taon, tumanggi ang China na ibahagi ang hydrological data ng Brahmaputra sa India kahit na may kasunduan sila na kinakailangang ibahagi ng China ang ganitong datos tuwing panahon ng tag-ulan. Mahalaga ang datos na ito para sa India upang masubaybayan ang antas ng tubig at makapaghanda sa pagbaha. Dahil sa kawalan ng datos na ito, nabigla ang Assam at nagdulot ng matinding pinsala ang mga sumunod na pagbaha. Halos 300 buhay ang nawala at milyong-milyong tao ang nawalan ng tirahan sa Assam. Nang tanungin ng India kung bakit hindi ibinabahagi ng China ang datos, sinabi ng China na inaayos daw ang kanilang mga hydrological station na hindi naman totoo. Nagbahagi ang China ng datos sa Bangladesh sa halos parehong panahon. Naniniwala ang mga eksperto na sinadyang hindi ibigay ng China ang datos sa India bilang ganti sa pagtanggi ng India na umatras sa Doklam at sa pagtutol nito sa Belt and Road Initiative ng China. Ang pagpapatuloy ng konstruksyon ng China ng mga dam sa Brahmaputra River, lalo na ang super dam malapit sa hangganan, ay malaking dahilan ng pag-aalala para sa India. Ngunit hindi nagpapabaya ang India. Nagsisimula na itong kumilos para direktang harapin ang agresyon ng China. Ang mga plano ng India ay maaaring mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga hilagang silangang rehiyon nito kung magpasyang magpakawala ang China ng napakaraming tubig. Kung hahadlangan ng China ang tubig ng matagal na mauwi sa tagtuyot sa India, makakatulong ang mga paghahanda ng India upang mabawasan ang pinsala at malampasan ang epekto nito ng hindi bababa sa isang taon. Kaya, ano ang tugon ng India sa lumalaking banta ng tubig na ito? Bilang tugon sa banta, ang India ay magtatayo ng 11,000 megawatt na hydropower plant sa Ilog Siang na may 9 billion cubic meters na reservoir para matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng tubig sa tuyot na panahon. Dinisenyo rin ito bilang buffer laban sa biglaang paglabas ng tubig mula sa mga dam ng China sa itaas ng ilog na nagpoprotekta sa Arunachal Pradesh, Assam at Bangladesh mula sa pagbaha. Bukod pa rito, pinabilis ng India ang 3 pang proyekto sa rehiyon, kabilang ang 2,000 megawatt na proyekto sa Lower Subhansari na inaasahang magsisimula ng operasyon sa 2026. Ang mga dam na ito ay magsisilbing imbakan ng tubig, proteksyon sa pagbaha at pangunahing pinagkukunan ng kuryente. Ang Laos, Cambodia, Vietnam at Thailand ay may iisang pagkakapareho. Ang kanilang kabuhayan ay nakabatay sa Ilog Mekong. Isang ilog na napakahalaga na ang kabuhayan hindi lang ng isa, hindi lang ng 10, kundi ng mahigit 60 milyong tao ay nakasalalay dito. Ang Mekong ay sumusuporta sa mahigit 60 milyong buhay habang dumadaloy ito sa China at Timog Silangang Asya. Ang Mekong, na may habang 4,900 na kilometro o 86 na kilometro ay ang ika-7 pinakamahabang ilog sa Asya. Nagmumula ito sa Tibetan Plateau at dumadaloy sa China, Laos, Myanmar, Cambodia, Thailand at Vietnam. Ano ang kahalagahan ng ilog na ito? Paano nito sinusuportahan ang milyon-milyong buhay? Sa matabang Mekong Delta ng Vietnam, napakalaking bagay talaga ng makapangyarihang ilog na ito. Sinusuportahan nito ang 27% ng gross domestic product ng Vietnam at tumutulong sa pagtatanim ng halos kalahati ng kanilang bigas. Iyan ay humigit kumulang 24.8 milyong metriko tonelada. Binubuhay nito ang 40% ng agrikultura ng bansa at nagdadala ng halos 65% ng kita mula sa pag-export ng prutas. Nakakabaliw, di ba? Imposibleng mangyari ito kung walang malalaking pagbaha sa ilog tuwing tag-ulan. Mula Mayo hanggang Oktubre, bumubuhos ang tubig baha papunta sa Tonle Sap Lake ng Cambodia sa isang phenomenon na tinatawag na Tonle Sap Reversal. Sa panahong ito, lumalawak ang lawa ng hanggang 60 beses ng laki nito tuwing tagtuyot at nagiging pinakaproduktibong inland fishery sa buong mundo. Habang ang mga pagbaha ay nagdudulot ng 60 hanggang 70 milyong dolyar na pinsala taon-taon, tinataya ng Mekong River Commission na nagdadala ito ng 8 hanggang 10 bilyong benepisyo mula sa pangingisda, agrikultura at sariwang tubig. Ang Cambodia naman ay labis na umaasa sa Mekong.
Bakit kaya? Ang pagsasaka, panggugubat, at pangingisda ang bumubuo ng 16.7% ng ekonomiya ng Cambodia. Noong 2024 na ang pangunahing pinagkukunan ay ang Mekong. Ang mga isda mula sa Mekong ang nagbibigay ng halos 60% ng proteinang kinakain ng bansa. Maging sa panahon ng pagbaha, ang mababang bahagi ng Mekong ay tinawag na Rice Bowl ng Asya. Kahit sa mga tuyong buwan, ang delta ng Vietnam ay patuloy na gumagawa ng humigit kumulang 24 na milyong metriko toneladang bigas na tinitiyak na milyon-milyong pamilya sa rehiyon ay may pagkain. Tinatayang 18 milyong metro kubiko ng masustansyang sedimento ang bumabaha sa Mekong Delta ng Vietnam taon-taon. Ang mga sustansyang ito ay sumusuporta rin sa isang 17 bilyong dolyar na industriya ng huling isda sa mababang bahagi ng Mekong. Noong 2024 ang Mekong Delta ay nag-produce ng 80% ng hipon at 75% ng pungasius na isda ng Vietnam, na umambag sa seafood exports na halos dolyar 10 bilyon. Karamihan dito ay nanganganib, hindi direkta dahil sa China, kundi dahil sa maliit na bansang Laos. Nakipag-ugnayan ang Laos sa China para magtayo ng mga hydropower dam. Ang pag-export ng kuryente noong 2024 ay nagdala ng dolyar siyam na 180 milyon na humigit kumulang 15% ng kita sa pag-export ng bansa. Ngunit may kapalit ito. Ang mga dam na iyon ay humaharang sa mahahalagang sediment at pumipigil sa mga isda sa kanilang migrasyon, na nagtutulak sa 35% ng mga uri ng isda sa Mekong patungo sa pagkaubos at nilalagay sa panganib ang pagkain at kabuhayan ng mga taga-Thailand, Vietnam at Cambodia sa ibaba ng ilog. 23% ng Mekong Basin ay nasa Thailand at halos isa sa bawat 3 sa 71.5 milyong tao nito ay nakatira sa hilagang silangang koridor na iyon. Pero ang mga biyaya ng Mekong ay lampas pa sa pera at trabaho. Ang Greater Mekong ay isa sa pinakamayamang wildlife hotspot sa mundo. Tahanan ito ng mahigit 13,000 uri ng isda, humigit kumulang 20,000 uri ng halaman, 12,000 uri ng ibon, 800 uri ng reptilya at amphibian, at 430 uri ng mammal, kabilang na ang bihirang Irrawaddy dolphin at higanteng Mekong catfish. Ang lahat ay nagkakaisa at nagtutulungan, mga tao, sakahan, kagubatan at mga hayop, hanggang sa may lumitaw na bagong banta, isang bagay na mas mapanlinlang pa sa bala o utang. Bagamat dumadaloy ang ilog sa Laos, Thailand, Cambodia at Vietnam, nagsisimula ito sa mataas na bahagi ng Tibetan Plateau sa China. Mula 2,000 ang China ay nakakapagtayo o may plano pang magtayo ng hindi bababa sa 100. 73 hydropower dam sa Tibet simula 2024. Sa mataas na bahagi ng Tibetan Plateau ng China, nahati ang ilog sa dalawa. Ang itaas na bahagi ng basin ng Mekong, na tinawag na Lankang sa China, ay bumubuo ng humigit kumulang 24% nito. Ang ibabang bahagi ng basin ay dumadaloy sa Laos, Thailand, Cambodia at Vietnam. Ngunit ito ay mas kaunti pa sa dami ng mga dam na itinayo ng China. Hindi nalihim ang pagkahilig ng China sa mga dam. Sa ngayon, may mahigit 78,000 dam at reservoir sa buong bansa, karamihan ay nasa Tibet. Ang unang malaking hydro project sa Mekong ay ang Manwan Dam sa Yunnan, na natapos noong 1995. Nagpatuloy ang pagdaragdag ng mga dam ng China sa Mekong River at mga sanga nito sa mga sumunod na dekada, umabot sa 12 sa pangunahing ilog at mahigit 75 sa mga sanga. Mayroon kabuang 12 megadam na gumagana sa pangunahing daluyan ng Mekong sa China. 2 sa mga ito ang nag-iimbak ng mahigit 50% ng aktibong tubig ng ilog, na umaabot sa 10 trilyong galon, sapat para punuin ang 15 Olympic-sized na swimming pool. Ang mga reservoir na ito ay nagbibigay ng tubig sa mga sakahan at lungsod ng China at gumagawa rin ng hydropower para sa lumalaking pamilihan nito ng enerhiya. Gaya ng sinabi ng Mekong expert na si Philip Hirsch, binago ng mga dam na ito ang dating malayang dumadaloy na ilog at ginawa itong sunod-sunod na mga reservoir na parang hagdan-hagdan.
Ngayon, kaya nang kontrolin ng China ang agos ng ilog, ginagamit ang tubig bilang kasangkapan laban sa mga karatig bansa. Mabilis na lumitaw ang nakakatakot na epekto ng mga dam na ito. Mula 2019 hanggang 2024 ang antas ng tubig sa Ilog Mekong ay nasa pinakamababa sa loob ng ilang dekada, kung saan bumaba ito ng hanggang 60% sa pinakatuyong panahon at 40% sa ilang lugar. Sabi ng mga eksperto, nangyari ang sakunang ito dahil sa 4 na malalaking dahilan. Una, isang hindi pa nangyayaring tagtuyot na nagpapatuyo sa ilog. Ikalawa, mahirap hulaan ang panahon dahil sa pagbabago ng klima. Pangatlo, ang epekto ng El Niño ay nagpainit sa ibabaw ng tubig sa karagatan, nagbago sa pattern ng ulan at nagpatuyo sa lupa. Pang-apat, ang epekto ng pag-iimbak at pagkontrol ng tubig ng mga malalaking dam sa itaas ng ilog sa China. Ano ang nakamit ng China sa lahat nito? Sa totoo lang, nagdulot ang tagtuyot ng matataas na temperatura at mababang antas ng oxygen na lalong pinabigat ang sitwasyon. Libu-libong isda ang namatay at mahigit 2.5 milyong tao ang direktang naapektuhan, nawalan ng pagkain, trabaho at kita. Nagresulta ang kakaunting ulan sa Cambodia sa kakulangan ng tubig para sa pagbuo ng kuryente. Bumaba ng 30% ang produksyon ng kuryente sa Cambodia dahil karamihan nito ay mula sa hydropower. At lalo pang lumala noong 2020. Halos 2/3 ang ibinaba ng level ng ilog. Ayon sa Mekong River Commission, tinamaan ng matinding tagtuyot ang 60% ng Lower Mekong Basin noong Hulyo 2020. Ito ang pinakamatinding tagtuyot na naitala sa kasaysayan ng rehiyon, hindi lang basta tagtuyot. Ang sakunang ito ay nagdulot ng $650 milyong pagkalugi sa ekonomiya at 17 milyong tao sa rehiyon ng Delta ang labis na naapektuhan. At kung iniisip mong dito na natapos ang problema, lalo pa itong lumamala. Ayon sa pag-aaral ng Eyes on Earth, sa loob ng 6 na buwan noong 2019, napakalaking dami ng tubig ang pinigilan ng mga dam ng China na dumaloy sa ibabang bahagi ng Mekong. Dahil dito, milyon-milyong tao sa Vietnam ang nawalan ng akses sa malinis na tubig. Dito ibinunyag ang madilim na panig ng China. Ayon kay Nguyen Lan Chao, Deputy Director ng Ahensyang Pananaliksik ng Vietnam, mula pa 1,991 hindi nagbabahagi ang China ng datos tungkol sa pag-ulan o operasyon ng kanilang mga dam mula sa kanilang monitoring stations. Malaking bagay ito dahil kapag ang isang bansang nasa itaas ng ilog tulad ng China ay nagbabahagi ng datos tungkol sa agos ng ilog at pag-ulan, natutulungan nito ang mga bansang nasa ibaba ng ilog tulad ng Vietnam na mas makapaghanda, nabibigyan ng sila ng oras para gumawa ng mga forecast, maglabas ng babala, at makapagsalba ng buhay. Pero kung wala ang datos na yon, walang magawa ang Vietnam at iba pang mga bansa. Hindi lang Vietnam ang nagdurusa. Mabilis ding kumalat ang mga problema sa ibang bansa. Noong 2019 sa tag-ulan, ang Chongsen, isang tanyag na lungsod ng Thailand, ay nakatanggap lamang ng 46% ng karaniwan nitong tubig. Nangangahulugan ito na kulang ng halos 7 kwadrilyong galon kumpara sa karaniwang natatanggap nito. Noong 2020, ang daloy ng tubig sa Chongsen sa tag-ulan ay 63%, mas mababa kumpara noong 2018. Noong tag-ulan ng 2023 hanggang 2024 sa Chongsen, mas mababa ang agos ng ilog kumpara sa karaniwan dahil sa nabawasang pag-ulan sa itaas na bahagi ng China at operasyon ng mga dam. Ayon sa Stimson Center, ang daloy ng tubig ay 50% ng karaniwan sa unang bahagi ng tag-ulan at bumaba ng 48% noong Setyembre dahil sa mga paghihigpit ng dam ng China. Apektado rin ang Cambodia. Ang Stung Trăng ay nakatanggap lamang ng 71% ng karaniwang tubig nito, kulang ng 22.5 kwadrilyong galon kumpara sa karaniwan. Noong simula ng tagtuyot sa 2022, ang tubig na nakaimbak sa Mekong Basin ay halos kalahati lamang ng normal na antas. Ang kakulangan ng tubig ay nagdulot ng masamang epekto. Alam mo, dati ay higante ang Thailand pagdating sa produksyon ng asukal. Ito ang pangalawang pinakamalaking exporter ng asukal sa mundo. Pero dahil sa matinding tagtuyot noong 2019,
bumaba ng halos 28% ang produksyon ng asukal ng Thailand taon-taon noong 2019 at 2020. Bumaba ang produksyon sa siyam na taong pinakamababa na umabot lang sa 10.5 milyong tonelada. Pagdating sa 2023, 2024, bumaba ang produksyon ng asukal ng Thailand sa 8.8 milyong metriko tonelada, na 20% pagbaba mula sa nakaraang taon. Ang pagbagsak ay resulta ng masamang panahon na nakaapekto sa paglago ng tubo, na nagdulot ng mas mababang ani ng asukal. Hindi lang asukal ang naapektuhan. Ang mga dam ng China sa Mekong ay naging sanhi ng pagkakabuo ng ilang baryo ng mangingisda sa Thailand bilang mga ghost town. Ang mga pagbabago sa agos ng ilog ay nagdulot ng pagbaba sa bilang ng isda, ani ng palay, at damong ilog, na pinagkakakitaan ng marami. Ayon sa Mekong River Commission at Eyes on Earth, ang daloy ng tubig sa Laos noong tagtuyot ay dapat umabot sa 5,000 cubic meters kada segundo sa tag-ulan. Pero dahil sa lahat ng mga dam sa itaas ng ilog, umabot lang ito ng humigit kumulang 4,000 kubikometro bawat segundo. Ang matinding tagtuyot noong 2019 ay ikinagulat ng mundo. Pero ang katotohanan, nagsimula na ang pinsala sa mga bansang nasa ibaba ng ilog simula pa noong 2007, mula 1,770 hanggang 2,007 ang daloy ng Mekong tuwing tag-ulan ay nasa 370.3 cubic kilometer. Pero mula 2008 hanggang 2021, bumaba ang bilang na yan sa 300 at 2.4 na kubikong kilometro. Malaking pagkakaiba ang 67.9 na kubikong kilometro. Para mabigyan ka ng ideya kung gaano kalaki yon, sapat yon para punuin ang mahigit 27,160 Olympic-size na swimming pool. Kaya, lalo pang naramdaman ng mga downstream na bansa ang kakulangan. Pero hindi bumabagal ang China, kahit na pagkatapos ng napakaraming pagkasira. Ikawalo ng Mayo Dam sa pangunahing bahagi ng ilog sa China na nakaplano o kasalukuyang itinatayo. Pero sandali, ang mga dam ng China ay hindi lang limitado sa China. Ang pinaka-nakakagulat na pangyayari ay ang pagtatayo ng kabuuang 45 malalaking dam sa kahabaan ng ilog Mekong. Ngayon, alam na natin na may 11 ang China, pero paano naman ang natitirang 34? Dito na pumapasok ang Laos sa usapan. Pumapangalawa ang Laos pagkatapos ng China na may 21 pangunahing dam na humahawak ng humigit kumulang 37% ng kabuuang aktibong imbakan. Ang Thailand ay may 7 dam na bumubuo ng 7.1% ng aktibong imbakan. Sinusundan ito ng Cambodia na may 2.1% at Vietnam na may 1.3% ng kabuuang aktibong imbakan. Bakit nga ba napakaraming dam ang itinatayo ng Laos? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pangarap ng Laos na maging baterya ng Timog Silangang Asya. Isa pang dahilan ay ang Belt and Road Initiative ng China, $1 trilyong na proyekto na naglalayong magtayo ng infrastruktura at pagdugtungin ang mahigit 100 bansa sa buong mundo. Halos $900 bilyong na ang na-invest ng China sa halos 140 bansa. At oo, kabilang ang Laos sa mga iyon. Malaki ang impluwensya ng China sa mga proyekto ng infrastruktura at konektibidad ng Laos. Kailangang bayaran ng Laos ang tinatayang dolyar, 1.4 bilyon taon-taon sa loob ng 5 taon. Noong huling bahagi ng 2024 kinakaharap ng Laos ang matinding krisis sa utang, na umaabot sa tinatayang dolyar 13.8 bilyon, katumbas ng humigit kumulang 108% ng kanilang gross domestic product. Sa 6.9 bilyong dolyar na utang ng Pilipinas, halos kalahati nito ang sa China, kaya ito ang pinakamalaking nagpapautang sa bansa. Ang utang na ito ay nakuha mula sa malalaking proyektong pang-infrastruktura tulad ng mga hydropower dam sa Ilog Mekong at $1 na bilyong high-speed rail line na nag-uugnay sa China at Thailand sa pamamagitan ng Laos. Sa kabila ng mga hamon, nakaligtas pa rin ang ekonomiya ng Laos sa mahabang panahon. At iyon ay pangunahing dahil sa isang bagay, mga dam
Ang mga dam ay mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Laos. Ang Laos ay nagluluwas ng kuryente na kumikita ng humigit kumulang dolyar, 1.76 bilyon, kung saan ang Thailand ang pinakamalaking mamimili. Ang Thailand ay nag-aangkat ng mahigit dolyar, 1.78 bilyong halaga ng kuryente mula sa Laos. Dahil dito, naging isa ang Laos sa nangungunang exporter ng hydroelectricity sa Asia. 80% ng kuryenteng nalilikha ng Laos ay ibinibenta sa mga karatig bansa gaya ng Thailand at Vietnam. Ang kuryente ay bumubuo ng 30% ng kabuuang halaga ng mga iniluluwas ng Laos. Ang hydropower ang nagbibigay ng 70% ng kabuuang kuryenteng nalilikha ng Laos. Ngunit ang pangarap ng Laos na maging baterya ng Timog Silangang Asya ay nagsimula pa noong unang bahagi ng taong 2000. Ang Laos, isa sa pinakamahirap na bansa sa Association of Southeast Asian Nations, ay nakakita ng oportunidad para sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbebenta ng hydropower. At hulaan mo, talagang nagtagumpay ang Laos ng malaki. Noong 2000 ang hydropower capacity ng Laos ay 400 megawatts lamang. Noong 2022, umabot na ito sa humigit kumulang 7,000 megawatts. Kasalukuyan, may 78 gumaganang dam ang Laos. At pumirma na sila ng humigit kumulang 246 na Memorandum of Understanding para sa iba pang mga hydropower project. Sa 2024, nagpapatakbo na ang China ng 81 planta ng hydropower na may kabuuang kapasidad na mahigit 11,600 megawatts. Sa Ilog Mekong sa Laos, may 2 gumaganang dam, 1 kasalukuyang itinatayo at 6 pang nakaplano para sa hinaharap. At may dahilan kung bakit napakakumpiyansa ng Laos. Inaasahang tataas ng 60% ang pangangailangan sa enerhiya sa mga bansa ng Association of Southeast Asian Nations sa susunod na 2 dekada. Malaki ang tinataya ng Laos dito dahil perpekto ang posisyon nito para mag-supply ng malinis at murang enerhiya sa mga karatig bansa. Pero hindi matutupad ang pangarap ng Laos na maging baterya ng Timog Silangang Asya kung wala ang China. Hindi lang ito tungkol sa pera. Talagang umaasa ang Laos sa pondo ng China upang makamit ang mga proyektong ito. Mas mahalaga, umaasa ang Laos sa tuloy-tuloy na daloy ng tubig mula sa mga dam ng China sa itaas ng ilog. Kung magpapasya ang China na baguhin ang daloy ng tubig, maaaring mabilis na maparalisa ang ekonomiya ng Laos. Pinalawak ng China ang Belt and Road sa Laos gamit ang pera, kapangyarihan at impluwensya nito. Ngunit dahil sa mahihigpit na kondisyon, limitado lang ang benepisyong napapala ng Laos. Ang Nam O River Cascade Hydropower Project ay isang malaking halimbawa nito. Kabilang sa proyekto ang pagtatayo ng 7 dam sa Laos na may kabuuang kapasidad na kuryente na 1.27 gigawatts. Mahalagang punto, ang kumpanyang Chinong Power Construction Corporation, kilala rin bilang Power China, ay may 85% pangunahing bahagi sa proyektong ito. Hindi lang ang kaalaman, pati ang pondo ay galing din sa China. Nag-invest ang China ng dolyar 2.8 bilyon para maisakatuparan ang proyektong ito. Sa simula, mukhang pabor sa Laos ang mga proyektong dam. Nagkaroon sila ng mga bagong dam at kuryente nang halos walang gastos. Pero hindi kasing ganda ng inaakala ang lahat. Ang proyekto ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng Power China Resources sa ilalim ng Build-Operate-Transfer o Build-Operate-Transfer Contract. Ibig sabihin nito, ang China ang magpapatakbo ng mga dam at kukunin nila lahat ng kita sa unang 29 na taon. Ang mga dam ay ililipat sa Laos pagkatapos ng 29 na taon, subalit para sa mga Laotian, naging bangungot ang proyektong ito. Lubos na naapektuhan ng mga dam ang sensitibong ekolohiya at biodiversity ng Nam O River Basin, na pangunahing kabuhayan ng libu-libong residente na umaasa rito. Libu-libo ang lumikas ng itinatayo ang dam. Nagtayo ng maraming dam ang China, kaya ngayon, 81% ng lahat ng dam nito sa ibang bansa sa Mekong Basin ay nasa Laos na. Ayon sa mga eksperto, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtatayo ng China ng maraming dam sa Laos ay upang bumili ng kuryente mula rito para maiwasan ang pagkasira ng sariling kalikasan at ekolohiya ng China sa loob ng kanilang teritoryo. Ang Yunnan Province sa China ay isa sa pangunahing bumibili ng kuryente mula sa mga dam sa Laos.
Pero hindi lang ang Laos ang nahuli sa bitag ng Belt and Road Initiative ng China. May isa pang bansa sa Timog Silangang Asya kung saan libu-libong buhay ang nasira dahil sa mga dam ng China. Noong ika-17 Disyembre, 2018 nagsama-sama si Punong Ministro Hun Sen ng Cambodia at mga opisyal mula sa China Huaning Group para sa inaugurasyon ng Lower Sesan 2 Dam. Pero habang ngumingiti ang mga leader sa harap ng kamera, nakatago ang totoong kwento. Tanging ang mga taong nawalan ng lahat ang nakakaalam ng madilim na katotohanan sa likod ng mga pagdiriwang na ito. Ang Lower Sesan 2 Dam ay ang pinakamalaking dam na itinayo ng China sa Cambodia. Ang dam na ito ay isa sa pinakamalawak sa Asya na mahigit 6 na kilometro ang haba. At hindi lang ito malaki. Ang napakalaking proyektong ito ay itinayo at pinapatakbo ng pag-aari ng estado ng China na Huaning Group. Kahit may maliit na bahagi sa proyekto ang Royal Group ng Cambodia at ang pag-aari ng estado ng Vietnam na Electricity of Vietnam, nananatiling pag-aari ng China ang karamihan nito. Ayon sa mga ulat, ang mga bangko ng gobyerno ng China ang nagbigay ng karamihan sa pondo na umaabot sa halos $800 milyong. Ang 400 megawatt na hydropower dam na ito ay bahagi ng Belt and Road Initiative ng China na layong mag-supply ng halos 80% ng kuryenteng kailangan ng Phnom Penh, ang kabisera ng Cambodia. Ngunit malaking halaga ang kailangang bayaran para matupad ang pangarap na ito. Lumubog sa baha ang 34,000 ektarya ng kagubatan na katumbas ng humigit kumulang 45,333 football grounds. Mula nang matapos ang dam, libu-libong taga-Cambodia ang nawalan ng tahanan at kabuhayan. Halos 2,700 pamilya o 5,000 katao ang nawalan ng tirahan. Mga pamilyang nanirahan doon sa loob ng maraming salinlahi. Bago simulan ang konstruksyon, nagtangka ang maraming lokal na marinig ang kanilang boses. Pero ayon sa mga ulat, kadalasan ay binaliwala ng mga autoridad ng Cambodia at ng mga opisyal ng kumpanya ang kanilang mga alalahanin. Napilitan ang mga tao na tanggapin ang maliit na halaga kapalit ng kanilang nawalang ari-arian. Inilipat sila sa mga lugar ng relokasyon na may mahinang pabahay at serbisyo at walang sapat na pagsasanay o tulong para makapagsimula ng bagong hanapbuhay. Mas nakababahala, ang ilang komunidad sa itaas at ibaba ng dam na apektado rin ng proyekto ay hindi man lang nakatanggap ng kabayaran o tulong. Maraming lokal na mamamayan na dating masayang namumuhay sa pangingisda, pagsasaka at pangangalap sa kagubatan ang biglang nahirapang mabuhay. Karaniwang nag-alok ang China Huaning Group ng maliit na kasunduan sa mga pinalayas na taga-nayon. Sa lugar ng relokasyon, maaring pumili ng 5 ektaryang lupa kasama ang naitayong bahay o dolyar, 6,000 kung gusto nilang magpatayo ng sariling bahay. Ngunit may kapalit ang relokasyon. Ang mga bagong lugar ay ilang kilometrong layo sa dating pangingisdaan at ang 6,000 dolyar na inaalok ay hindi sapat para sa maayos na bahay. Maraming pamilya ang nagreklamo na hindi maganda ang kalidad ng lupa, kaya hindi tumubo ng maayos ang kanilang mga pananim. Kahit nais nilang mapataas ang ani, kailangan nila ng pataba, ngunit karamihan sa kanila ay hindi makabili nito. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil kontaminado ang tubig sa mga bagong lugar. Maraming tao ang nagsabing sobrang sama ng tubig kaya napilitan silang bumili ng inuming tubig, bagay na hindi naman nila kailangang gawin dati. Pero ang totoong bangungot para sa mga Cambodian ay nagsisimula pa lang. Naapektuhan ng pagtatayo ng dam ang 3 pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan na inaasahan ng libu-libong lokal. Una, nilipol ng dam ang mga isda sa Ilog Mekong. Ang pangingisda ay hindi lang paraan para mapakain ang kanilang pamilya. Ito rin ay pangunahing pinagkukunan ng kita. Ngunit nang maitayo ang dam, pinutol nito ang 2 mahalagang ilog na pangunahing sangay ng Mekong. Bukod dito, inabala ng malaking artipisyal na imbakan ng tubig mula sa dam ang paggalaw, pagpapakain, at pagpaparami ng mga isda. Nakapinsala ang resulta. Namatay ang maraming uri ng isda. Dati, nakakakuha ang mga pamilya ng 40 kilong ng isda, ngunit ngayon, mahirap na makahuli ng 2 kilong. Ang malalaki at mahalagang isda na nagbibigay ng magandang kita ay halos naubos na. Pangalawa, hinarangan ng dam ang banlik, ang mayamang buhangin at lupa na dinadala ng ilog tuwing tag-ulan. Bago pa ang dam, ang banlik na ito ang natural na nagpapabunga sa mga lupa, tumutulong sa mga magsasaka na magtanim ng palay at prutas. Ngunit ngayon, dahil sa kakulangan ng bagong banlik, nabawasan ang ani ng mga bukirin at pananim. Pangatlo, ang pagbaha sa kagubatan ay sumira sa isa pang pangunahing pinagkukunan ng ikabubuhay. Ang mga dating nangangalap ng kabute, halamang gamot at mani mula sa kagubatan ay biglang nawalan ng mapupulot.
nawala na halos ang dagdag kitang mula sa kagubatan. Ngayon ito'y nagbubunsod ng malaking tanong. Hindi ba alam ng pamahalaan ng Cambodia ang lahat ng panganib na ito bago aprubahan ang dam? Kadalasan, sa ganitong kalaking proyekto ng bansa, mas malaki ang tinatayang benepisyo kaysa sa mga panganib. Kaya madalas, sinusugal ng mga namumuno ang pagkakataong iyon, umaasang magiging maayos ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, talagang ganoon ba kahalaga ang dam para sa Cambodia? O may iba pa bang kwento sa likod nito? Sa katunayan, nakita ng mga gobyerno at kumpanyang kasali ang paparating na sakuna. Noong 2008 isang Environmental Impact Assessment na inutos ng Electricity of Vietnam na katuwang sa proyekto ay nagbabala tungkol sa mga mapanganib na epekto. Malinaw nitong itinuro ang 4 na pangunahing issue. Dahil sa dam, maraming tao ang mapapaalis at mapipilitang manirahan sa mga lugar na hindi gaanong maganda ang lupa para sa pagsasaka. Ikalawa, magdudulot ito ng matinding at permanenteng epekto sa kita ng mga mangingisda at magsasaka. Pangatlo, makakaapekto ito ng negatibo sa kabuhayan ng mga komunidad ng mangingisda malapit at sa itaas at ibaba ng ilog. At pang-apat, magdudulot ito ng pagkalugi sa ibang lugar hanggang Vietnam at Mekong na nakakaapekto sa mahigit 300,000 katao. At tama ka, may iba pang mga babala bukod dito. Noong 2012, isang independenteng pag-aaral ng National Academy of Sciences sa Estados Unidos ang nagbabala rin sa mapanirang epekto ng dam. Binanggit na ang Lower Sesan 2 Dam ay magdudulot ng matinding pinsala sa populasyon ng isda sa Ilog Mekong. Tinatayang 10% ang mawawala sa kabuuang timbang ng mga isda. Dahil sa mga babalang ito, maraming lokal na komunidad at grupo mula sa Cambodian at international civil society at mga organisasyong pangkalikasan ang nagtaas ng malalaking isyu sa karapatang pantao bago pa aprubahan ang konstruksyon ng dam. Sa katunayan, malakas at tuloy-tuloy ang pagtutol sa dam. Ang mga lokal, lalo na ang mga direktang maaapektuhan ng buhay, ay nagpoprotesta na halos isang dekada bago matapos ang dam. Noong 2009, may pag-aaral ang isang civil society kung saan in-interview nila ang maraming taga-baryo mula sa mga apektadong komunidad. Ano kaya ang resulta? Napag-alaman sa pag-aaral na lahat ng dumalo sa mga pagpupulong sa baryo ay tutol sa Lower Sesan 2 project. Malinaw na alam ng pamahalaan ng Cambodia ang mga magiging epekto at may oras sila para muling pag-isipan ang proyekto. Alam din nila ang magiging reaksyon ng sarili nilang mamamayan. Sa panahong ito, dapat sana'y nagsagawa ng masusing pagsusuri ang pamahalaan sa proyekto para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Hindi ba? Pero sa halip, may nakakagulat na nangyari. Ang kabaligtaran ang naganap. Hindi pinakinggan ng pamahalaan ng Cambodia ang sariling mga mamamayan. Mabilis nilang inaprubahan ang proyekto ng walang tamang konsultasyon. Naging kritikal ang kalagayan ng mga Cambodian sa puntong itinuturing ng mga autoridad na mga pasaway o kakaiba ang mga bumabatikos sa Lower Sesan 2 project at mga pamilyang tumangging lumipat sa sumunod na dekada. Iginigiit ng mga opisyal na masaya ang karamihan sa komunidad sa kompensasyon at plano ng relokasyon. Ngunit malayo ito sa katotohanan. Malinaw na ipinapakita nito na pursigido ang pamahalaan ng Cambodia na ituloy ang proyekto, anuman ang maging resulta. Patuloy na sinasabi ng mga opisyal ng gobyerno, kasama ang Cambodian subsidiary ng kumpanyang Chino na CHNG sa mga taga-nayon na itutuloy ang proyekto kahit ano paman. Napilitan na lamang tanggapin ng mga taga-nayon ang kabayaran at lumipat, nais man nila o hindi. Sa kabila ng kaguluhan, opisyal na inaprubahan ang proyekto noong 2012 at nagsimula ang konstruksyon noong 2013, 5 taon matapos ang Lower Sesan 2 Dam. Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa pagbubukas nito noong 2018. Nagbigay ng nakagulat na pahayag si Hun Sen, ang punong ministro ng Cambodia. Sinabi niya na sinuportahan ng karamihan sa mga lokal na residente ang pagtatayo ng dam. Iilan lamang ang nagdulot ng abala sa proyekto. Sinasabing inudyukan ng mga dayuhan ang mga manggugulo, ngunit hindi ito totoo. Napakalinaw na tutol ang mga residente sa dam dahil mawawala ang kanilang kabuhayan. Ang kanilang pagtutol ay dahil sa pag-aalala nila para sa kanilang kinabukasan, hindi dahil sa impluwensya ng mga dayuhan. Maaaring magtaka ka. Kung si punong ministro mismo ang nagtatanggol sa dam, may magagandang epekto ba ito? May mga benepisyong pang-ekonomiya ba kahit may mga negatibong epekto? Ayon sa CHNG, ang kumpanyang Chino na gumawa ng dam, ito ay kayang mag-produce ng 400 megawatts sa pinakamataas na kapasidad at 1,978 gigawatt hours bawat taon, nakatumbas ng 1/6 ng kabuuang taunang produksyon
ng kuryente ng Cambodia. Pero iba ang naging realidad. Ang aktwal na produksyon ay 1/4 lang ng inangkin nilang bilang. Ibig sabihin, mas mababa pa sa 70 milyong dolyar ang halaga ng kuryenteng napoproduce ng dam kada taon. Hindi ito ang ipinangakong tagumpay ng kumpanya. Lumala ang sitwasyon dahil hindi tulad ng Laos o Vietnam. Walang lupain sa Cambodia na angkop para magtayo ng dam sa malalim na lambak. Mas patag ang lupa sa Cambodia. Kaya para makakuha ng parehong dami ng kuryente, kailangang magtayo ng mas mahaba ngunit nagdudulot ng higit na pagbaha. Gayunpaman, inaprubahan at ipinatayo pa rin ng gobyerno ang ilang hydropower dam kamakailan. Masigasig na pinalawak ng Cambodia ang kakayahan nito sa hydropower. Ang Lower Sesan 2 Dam sa Stung Treng na inilunsad noong 2018 ang pinakamalaking hydropower project sa bansa na may 400 megawatt na kapasidad. Ang Stung Tataylu Hydropower Dam ay sinimulan ang konstruksyon noong 2023 sa lalawigan ng Kokang at inaasahang matatapos pagsapit ng 2026. Ang Stung Pursat 1 Hydropower Dam sa lalawigan ng Prasat ay nagsimulang itayo noong 2023 at inaasahang matapos sa 2026. Noong huling bahagi ng 2023, 2 pang proyekto ang inaprubahan sa Kokang. Bakit patuloy na isinusulong ng pamahalaan ng Cambodia ang mga proyektong mataas ang panganib at mababa ang gantimpala? Ano ang tunay na motibo sa likod nito? Noong 2008 ang Electricity of Vietnam, isang kumpanyang pag-aari ng estado ng Vietnam, ang namamahala sa likod ng Lower Sesan 2 Dam. Ang Electricity of Vietnam ang responsable sa unang mga pagsusuri ng proyekto ng dam mula 2008 hanggang 2009. Ngunit, sa pagdaan ng panahon, nagbago ang pagmamay-ari ng proyekto at nagsimulang magbago ang mga bagay. Sa loob ng ilang taon, ang Vietnamese company na dating may kontrol sa karamihan ng proyekto ay nabawasan ang kanilang posisyon. Noong 2022, inilipat ang pagmamay-ari sa joint venture na pinamumunuan ng gobyerno ng China, ang Hydropower Lower Sesan 2 Company Limited. Ang joint venture na ito ay binubuo ng 3 entidad. Isang subsidiary ng Hwaneng Group ng China na tinatawag na Hydro Longkong International Energy, Royal Group ng Cambodia, at Electricity of Vietnam ngayon. Naririto ang kakaibang bahagi. Sa 2012, ang Chinese entity ay may kontroladong 51% ng proyekto. Ang Royal Group ay may 39% at ang Electricity of Vietnam ay may natitirang minoryang 10% na bahagi. Noong 2016 inilarawan ng China at ng mga korporasyon ang Lower Sesan 2 Dam bilang bahagi ng Belt and Road Initiative kung saan nagsimula ang mga problemang kaugnay nito. Ang state media ng China ay tinukoy ang Lower Sesan 2 Dam bilang isa sa mga pangunahing proyekto ng Belt and Road Initiative sa Cambodia. Isa ito sa 7 hydroelectric na proyekto ng nasabing inisyatibo sa bansa. Nang makuha na ng China ang kontrol sa proyekto, tuluyang nagbago ang focus. Ang pangunahing layunin ng kumpanyang Chino ay matapos ang dam anuman ang mangyari, hindi isinasaalang-alang ang mga naunang alalahanin ng mga lokal na komunidad. Ayon sa ilang leader ng komunidad, noong mga kumpanyang Vietnamese pa ang namamahala, may ilang limitadong konsultasyon sa mga lokal na komunidad kahit papaano. Pero matapos kunin ng kumpanyang Chino ang proyekto, wala nang totoong konsultasyon sa mga taong pinaka-maaapektuhan ng dam. Pero ang mga problemang nakikita natin sa Belt and Road Initiative ay hindi lang nangyayari sa Asia. Nangyayari ito sa buong mundo. Isa sa mga pinakabagong halimbawa ay ang 450 megawatt na Sawa Piti Dam sa Guinea. Nagsimulang gumana ang proyektong ito noong Disyembre ng 2020. 100 baryo ang nilubog ng reservoir ng dam at 16,000 tao ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Ang resulta ay lubos na pagkawasak ng kanilang kabuhayan at seguridad sa pagkain. At oo, bahagi rin ito ng Belt and Road Initiative. Nagbigay ang China ng pautang na 1.175 bilyong dolyar para pondohan ng proyekto. Ang ganitong pattern ay paulit-ulit na makikita sa mga proyekto ng Belt and Road Initiative. Ang mga Chino ang nagpapautang ng pera at gumagawa ng mga proyekto, kadalasan kasama ang mga manggagawang Chino. Kaya bakit pumapayag ang maraming bansa sa ganitong mga kasunduan sa kabila ng mataas na panganib? Sa katunayan, ang pera ang ugat ng lahat. At dito nakapasok ang mga bangko ng China. Ang Export-Import Bank of China,
Export-Import Bank at Chinese Development Bank ang nagpapautang para sa mga proyekto ng Belt and Road Initiative. Noong taong 2020, ang Export-Import Bank ay nagpautang ng mahigit 1 trilyong yuan o humigit kumulang 150 bilyong dolyar para sa mga proyekto ng Belt and Road Initiative. Samantala, ang China Development Bank ay nagbigay ng mahigit 170 bilyong dolyar para sa mahigit 600 proyekto noong 2018. Noong 2025, inilunsad ng Export-Import Bank of China ang isang espesyal na plano ng pinansyal na suporta, maliit at maganda, konektado sa puso, upang itaguyod ang mataas na kalidad na pag-unlad ng Belt and Road Initiative. Ang layunin ng plano ay palakasin ang pinansyal na suporta para sa maliliit na proyektong maliit ang puhunan, mabilis ang resulta, at may direktang benepisyo sa mga lokal na komunidad. Ngunit ngayon, malamang alam mo na ang tunay na sitwasyon at hindi ito mga ordinaryong pautang. Hindi katulad ng mga kondisyong mula sa International Monetary Fund, napakaakit ng mga pautang na ito, lalo na sa mga bansang nangangailangan ng pinansyal na tulong. Pinapadali sa mga umuunlad na bansa ang pagtanggap nito. Sa kabila ng malaking epekto nito sa hinaharap, kaakit-akit ang mga pautang mula sa China dahil sa ilang mga dahilan na siyang nakakatulong ipaliwanag kung bakit mas pinipili ito ng maraming bansa, lalo na ang mga nangangailangan, kumpara sa mga pautang mula sa International Monetary Fund. Mas madali kumuha ng pautang mula sa China kaysa sa International Monetary Fund. Ang International Monetary Fund ay nagpapataw ng mahigpit na kondisyon sa kanilang mga pautang na maaaring mahirap tuparin ng mga bansa. Pangalawa, hindi gaanong iniintindi ng China ang kakayahan ng isang bansa na magbayad. Hindi tulad ng International Monetary Fund na tinitingnan muna kung kayang bayaran ng isang bansa ang utang bago ito ipahiram. Ayon sa Global Development Policy Center, ang mga pautang ng International Monetary Fund ay nakatuon sa paghingi ng mga reformang pang-ekonomiya mula sa bansang nangungutang. Sa kabilang banda, ang mga pautang ng China ay mas nakatuon sa mga proyektong pang-infrastruktura. At sa oras ng pagbabayad, pera ang hinihingi ng International Monetary Fund bilang kabayaran. Samantala, mas mauunawain ang China at bukas sa alternatibong paraan ng pagbabayad, gaya ng pag-export ng likas na yaman, geopolitical na pabor, o kontrol ng mahalagang ari-arian. Halimbawang bansa ang Sri Lanka. Dahil sa napakalaking utang, napilitang ipasa ng Sri Lanka ang kontrol ng Hambantota Port sa China sa 79 taong lease. Halos 75% ng gross domestic product ng Djibouti ang inutang nito sa China para sa mga proyekto ng pantalan at rails. Noong 2017 nagbukas ang China ng kanilang unang overseas military base sa Djibouti na nagdulot ng malaking pangamba na ang mga proyektong pangkalakalan ay nagsisilbi palang pagtatayo ng isang estratehikong kuta. Ang Kenya ay labis na umutang para sa kanilang standard gauge railway, kaya 21% ng kanilang panlabas na utang ay nakatali sa China. Ito ay mga tunay na halimbawa kung paano maaring piliting ibigay ng isang bansa sa China ang isang bagay na mahalaga kapalit ng pagbayad ng utang. Kahit mataas ang interes ng mga pautang mula sa China kumpara sa International Monetary Fund, mga 5% kumpara sa dalawa. Naakit pa rin ang mga hindi pa maunlad na bansa dahil sa mga kaakit-akit na kondisyon at pagiging flexible nito. Kaya, dahil sa mga kadahilanang ito, inaprubahan at itinayo ng pamahalaan ng Cambodia ang ilang mga hydropower dam nitong mga nakaraang taon na ang pondo ay pangunahing mula sa China at suporta mula sa mga kumpanyang Cambodian na konektado sa politika. Pero ito ang problema. Kahit kasali man o hindi ang China, ang anumang dam na itatayo sa ibabang bahagi ng ilog ay mananatiling nakadepende pa rin sa China. Dahil kayang kontrolin ng China ang daloy ng tubig sa pamamagitan ng kanilang mga dam sa itaas ng ilog. Ang mga dam, lalo na ang itinatayo ng China, ay nagdulot ng maraming pinsala sa mga bansang nasa ibabang bahagi ng ilog. Habang mas maraming dam ang itinatayo, mas lalala ang pinsalang pang-ekonomiya sa mga bansang ito. Ngayon, maaaring nagtatanong ka, kung ang China ang nagdudulot ng lahat ng problemang ito, bakit hindi na lang magsalita at pigilan ito ng mga bansang ito? Ganito kasi, may 3 malalaking dahilan kung bakit hindi nila ito ginagawa. Una, ang lakas ng ekonomiya at militar ng China. Malaki ang kapangyarihang pang-ekonomiya at militar ng China. Dahil dito, mahirap para sa maliliit na bansa na labanan sila. Pangalawa, pagdepende sa kalakalan. Malaki ang inaasahan ng mga bansang ito sa pakikipagkalakalan sa China. Sa nakaraang 13 taon ang China ang naging pinakamalaking trading partner ng Timog Silangang Asya. Kaya kapag nagsalita sila laban sa China, maaaring maapektuhan ang ekonomiya nila. Pangatlo,
Malaking halaga ang inilaan ng China sa Timog Silangang Asya sa Belt and Road Initiative. Kaya maraming bansa ang may utang na sa China. Ang pagsalungat sa China ay maglalagay sa panganib ng kanilang pinansyal na katatagan. Inaasahan sanang magtutulungan ang mga bansa sa Ilog Mekong para protektahan ang kanilang interes. At ginawa nga nila. Noong 5 ng Abril, 1975, nagsama-sama ang Cambodia, Laos, Thailand at Vietnam upang buuin ang Mekong River Commission, isang organisasyon na layuning tulungan ang mga bansang ito na magtulungan sa pamamahala ng ilog. Pero ang pinakanagulat ako ay kahit na sa China nagsisimula ang Mekong River, hindi naman opisyal na kasali ang China sa Mekong River Commission. Isa lang itong kasangga sa pag-uusap. Nangangahulugan ito na maaaring magtayo ang China ng mga dam sa itaas ng Ilog Mekong nang hindi sumusunod sa mga patakaran ng Mekong River Commission at walang pahintulot mula sa ibang mga bansa. Nahihirapan ang Mekong River Commission dahil hindi sumali ang China at dahil dito, limitado ang kapangyarihan nito. May mga kakulangan din sa balangkas ng Mekong River Commission. Ang mga bansang kasapi ay hindi na kailangan pang kumuha ng ganap na kasunduan mula sa isa't isa sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto sa Mekong River. Kailangan lang nilang magkonsulta sa isa't isa, hindi kumuha ng pagkakaisa. Bansa tulad ng Laos at Cambodia ay nagtayo o patuloy na nagtataas ng mga kontrobersyal na dam ng walang lubos na pahintulot mula sa ibang bansa sa Mekong River Commission. Diyan pumasok ang matalinong galaw ng China. Naglabas ito ng bagong inisyatiba na tinawag na Langkong Mekong River Cooperation Framework noong 2014 na nilagdaan ng lahat ng miyembrong bansa ng Mekong River Commission noong Marso ng 2016. Ngayon, bahagi na rin ang Myanmar at China sa inisyatibang ito. Ang bagong intergovernmental na organisasyon ay may ibang focus kumpara sa Mekong River Commission. Layunin nito na magpokuso sa kooperasyon sa ilog, tugunan ang mga isyung politikal at seguridad, itaguyod ang kaunlarang pang-ekonomiya at pangkalikasan, at palakasin ang ugnayang panlipunan at pangkultura sa pagitan ng mga bansang kasapi. Ayon sa mga eksperto, kahit bago pa lang, napatunayan ng epektibo ang Langkong Mekong Cooperation para sa mga bansang nasa Mekong River. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang paglahok na ngayon ng China na nakatulong para maging mas epektibo ang inisyatiba. Maaari mong isipin, bakit hindi na lang sumali ang China sa Mekong River Commission? Sa halip na gumawa ng sariling bersyon nito, layunin ng China na pahinain ang Mekong River Commission at magtatag ng balangkas na mas nakakabuti sa interes nito. Sa pamumuno ng China sa Langkong Mekong Cooperation, makokontrol nito ang naratibo tungkol sa Mekong River at magkakaroon ng mas malaking kapangyarihan sa mga proyektong pagtatayo ng dam at epekto nito. Nais ng China ipakita sa mga bansa sa ibaba ng ilog na binibigyang halaga nito ang kanilang mga pangangailangan para mas maayos ang Belt and Road Initiative. Bilang leader ng bagong inisyatibong ito, inaasahan ng China na mababawasan nito ang mga pagdududa at pangamba ng mga bansang nasa ibaba ng ilog sa lumalawak nitong impluwensya sa rehiyon. Sa huli, panahon na lang ang magsasabi kung paano magtatapos ang digmaang ito sa tubig.